ko na napigilan pa ang kumuwalang ungol habang napapaihip ako ng hangin. "Who's your husband now?" He smirked. Napaawang ang labi ko. "I know you can't refuse me," he whispered while biting the tip of my ear. Pinagapang niya ang kanyang labi sa likod ng aking tanga hanggang sa leeg at umabot ito sa aking dibdib. Sa halip na tanggalin ang pagkakabutones ng uniform ko, tila tamad na pinunit niya lang ito. Bumilog ang labi ko. "Bakit mo naman pinunit ang uniform ko? Paano ko uuwi kung punit ang uniform ko?" "I'll just buy you a new one," he replied hoarsely. Kahit napakahirap ng pwesto namin ay hindi iyon hadlang sa kanya. Napaawang na lang ang aking labi nang magubad ito sa aking harapan. Hirap na hirap habang nakayuko. Tinakpan ko ang aking sarili ngunit tinanggal niya rin naman ang kamay ko. At ng mga oras na yun ay tuluyan niya nga akong inangkin. Tila nanggigigil ito at pareho kaming nauntog. Pareho kami nagulat nang biglang bumusina ang kanyang kotse. Nanlaki ang mga mata ko. "Shht!" Mura niya. Sa sobrang gigil niya, hinalikan niya na naman ako na may kasamang panggigigil dahil sa pagkagat nito sa aking labi. Pero wala siyang pakialam at ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang nasimulan. Pagod at pawis itong umalis sa ibabaw ko at sumandal. Hinihingal habang nakatingala at nakapikit ang mga mata. Ako na may unti-unting umupo. Pawis rin ako kahit malamig naman dito sa loob. Unti-unti kong pinulot ang aking saplot ngunit hindi ko na maisuot dahil punit na ang mga ito. Nagkatinginan kami sa isa't isa bago ito kumilos para kunin ang pang-iba niyang saplot. Kagad nito isunuot at muling tumingin sa akin. "I think I need to have my car window repaired at the workshop." He pointed to his broken window. My eyes widened. "Anong nakabasag dun?" "Nabasag mo?" Tanong ko sa kanya. "I don't know." Hindi niya rin alam. Napailing ito. Binuhay niya ang makina kaya nataranta ako. Teka lang, paano ako? Wala akong saplot." Sandali itong tumitig sa akin. Hinubad nito ang kanyang suit at isinuot sa akin. Bumaba naman ang kanyang tingin. Wala kaya ako suot na panty kaya mas pinaglapit ko pa ang aking mga hita. "Why are you covering up? As if I've never seen it." Kunot noong sabi niya. Hindi ako nakaimik. "I'll go to the tailor first before I buy you clothes." His voice is calm now. Kagatlabi ko lang ito na tiningnan. Pinark niya muna ang kanyang kotse at iniwan ako para bilhan ako ng damit na maisusuot. Pagbalik niya, pinabihis niya kaagad ako. Nang matapos ako magbihis ay pinalabas niya rin kaagad ako para ipaayos na ang kanyang kotse. Napansin kong may tinawagan siya at pagkatapos ng ilang minuto ay meron na kaagad kaming sundo. Magkatabi kami sa backseat habang pasulyap-sulyap ako sa kanya. Tumikim ako. Tumingin naman siya sa akin. Nawala na ang kunot sa noo niya kaya mas lalo siyang gumuwapo. "What?" Muli na namang kumunot ang noo niya. "I just wanted to ask if you will attend my debut." "Pwede ka naman siguro na maging isa sa 8th roses ko." Invite ko sa kanya pero nakita ko lang sa kanyang muka na hindi siya interesado. Sabi ko na nga be, masasaktan lang ako kapag inimbitahan ko pa siya. Kung tahimik lang ito at hindi nakasagot, ibig sabihin lang nito hindi siya interesado sa debut ko. "I don't have time for your debut. I'm a busy person. I don't spend time on useless things. You know that, Vivian." Napanguso kaagad ako. Mas masakit marinig mula sa bibig niya. Okay. Binaling ko na lang ang aking paningin sa labas para hindi niya makitang nasaktan ako sa sinabi niya. "Hoy, tulala ka na naman." Kumurap-kurap ang mga mata ko dahil sa biglang paglitaw ng mukha ni Merlin sa aking harapan. "Sino bang iniisip mo?" Umupo ito sa tabi ko. "Dabo mo na bukas tapos malungkot ka?" "Huwag ka nang malungkot." Ipinatong ni Merlin ang kanyang mukha sa desk table na para bang puppy na nagpapakyut. Natulala lang naman ako sa kakaisip kung bakit tinanggihan ako ng asawa ko na in-invite ko siya sa debut ko. Alam kong busy siya pero kahit naman konting oras lang, hindi niya ba talaga mapaglalaanan iyon? Kasar. Gurang na nga kaya walang hilig sa teens party. "Hoy Vivian, tingnan mo to. I-add ko nga pala sa Facebook ang kuya mo." Kaagad naman itong naagaw ang atensyon ko dahil sa sinabi niya.
Hindi ko akalaing nagpa-Facebook pala ang lalaking iyon. Sa seryoso ng buhay niyang iyon, nagagawa rin pala mag-Facebook. Pinakita niya sa akin ang screen ng kanyang phone. Nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Merlin. Nandito kami sa loob ng classroom kaya napalingon ako sa paligid. Baka sakaling nandito na si Sir Alden. Pagagalitan kami dahil sa ingay ng babaeng ito. Uy, tingnan mo! Inaccept niya agad ako! Tuwang-tuwa na sabi ni Merlin. Kaagad namang lumapit si Lydia. Wow, ako nga din. A-add ko din siya sa Facebook. Kaagad na naglabas ng cellphone si Lydia at hinanap si Miggy sa internet. Napailing-iling na lang ako. Paano naman ako wala akong cellphone? Kahit kailan talaga babaero ang lalaking yun. Kahit sa SSS ang bilis niyang mag-accept ng mga babae. Sunub-sub ko na lang aking muka sa aking desk table. Habang nakasubsob ang aking muka ay rinig na rinig ko pa rin ang pagbabangayan ng dalawa. Ang pagtatalo nila kung bakit ang tagal tanggapin ni Miggy ng friend request ni Lydia. Ipipikit ko na sana mga mata ko nang biglang gumalaw ang upuan ko. Napatingala ako at nabungaran ko lang naman ang mukha ng dalawa. Tapos na ba sila kay Miggy? Kaya sa akin naman ang mga ito ng gugulo. Ginawan ka na rin namin ng Facebook, babe. Para naman magkakulay ang life mo. Yaman-yaman mo, wala ko cellphone. Anong klaseng buhay yan? Ang boring ng buhay mo. Marting sabi ni Lydia. Hindi ko kailangan ng cellphone. Hindi ko rin kailangan ng SSS account. Kaya please, burahin nyo na. Napapagod na sabi ko sa kanila. Tapos na, hindi na pwedeng burahin. Naad na rin namin si Prof. Mamaya-maya accept ka na rin niya. Sabi naman itong si Merlin. Kagad ako napatayo para tingnan ang kanilang cellphone pero tumatawang lumayo na ang mga ito sa akin. Hintayin na lang natin na i-accept ni Prof yung request mo. Pangaasar ng dalawa sa akin. Kayo talagang dalawa, pinapahamak niyo ako. Ano na sasabihin ni Prof? Iisipin niyang may special feeling ka for him. Patuloy na pangaasar ng dalawa sa akin. Kayo lang naman may gusto, ituturo niyo pa ako. Inis na umupo ulit ako sa aking desk. Hindi ko na pinansin pa ang dalawa dahil nag-aagawan na sila ng kanilang mga cellphone. Nang dumating si Prof. Alden ay natahimik na rin sa wakas ang classroom. Silang dalawa lang itong maingay. Nadatnan ko sa Tita Emily sa sala pagpasok ko sa loob ng bahay. May kausap siyang babae pero nang dumating ako ay umalis na rin naman na ito. Umupo ako sa couch at sinandalali ko dahil pakiramdam ko pagod na pagod ako. Mukhang pagod na pagod ang asawa ng pamangkin ko ah. Puna ni tita sa akin. Hindi ko nga po alam tita kung bakit parang pagod na pagod ako. Isa lang ibig sabihin yan. Kasi, debo mo na tomorrow. Hindi naman ako na-excite. Kung pwede nga lang na i-cancel na lang ang debut ko yung ginawa ko na pero sayang ang pag-aasikaso at pagod ni tita dahil siya lang ang lahat na naghanda noon para sa akin. Hindi ko rin alam kay tita Emily kung bakit siya nagsasayang ng malaking pera para lang sa akin. Para lang sa hindi niya naman tunay na pamangkin. Malungkot ka ba dahil hindi na ituloy ni tita ang kanyang gustong sabihin ang putulin ko na ito? Hindi ho ako malungkot tita. Sa totoo lang, masayang-masaya ho ako dahil debut ko na bukas. Gusto ko lang na hindi masayang ang pinaghirapan ni Tita Emily. That's good, Iha. Hindi ka dapat malungkot dahil nasa iyo na ang lahat. Let's go, kakain na tayo. Nakahanda na raw ang pagkain, sabi ni Manang Lucy. Niyaya niya na ako sa dining. Hinanap ng mga mata ko si Miggy. Manang Lucy, ako na kung tatawag kay Miggy. Tumayo ako para puntahan ito sa kwarto ngunit pinigilan ni tita ang kamay ko. Wala siya dito, Iha. Umuwi siya sa probinsya. Huh? Umuwi siya sa bahay? Hindi niya mala ako sinabihan. Namimiss ko na pa naman yung bahay, probinsya. Nalulungkot, nasabi ko. Don't worry, after ng debo mo, uwi tayo roon. Talaga ho, tita? Yup. Nabawasan ang lungkot ko dahil sa sinabi ni tita. Nagsimula na kaming kumain. Tahimik at ang mahinang kalampag lang ng tinidor at kutsara ang maririnig nang biglang magsalita si tita. Vivian, sino-sino nga palang 18th roses mo? Napanguso lang ako dahil iilan sa classmates kong lalaki ay kasama sa 18th roses ko. Pero yung taong gusto kong dumalo sa debut ko'y tinanggihan ako. Don't worry, ako na bahala sa 18th roses mo at sa skirt mo. Huh? Meron ako nakausap about sa skirt mo. And he is willing to be your skirt, darling. Napangiti na lamang ako. Wala akong idea kung sino ang lalaking iyon. Baka kakilala ni tita.
Pagkatapos namin kumain ay dumiretso ako sa aking kwarto. Binuksan ko ang aking laptop at nag-research. Nang maalala kong may Facebook, si Miggy ay kaagad akong gumawa ng SSS para tingnan ang SSS nito. Ayoko namang gamitin ang Facebook na ginawa nila Marilyn para sa akin. Pagkatapos kong gumawa ay sinearch ko kaagad ang pangalan niya at tumambad sa akin ang dalawa niyang account. Yung isang account, naka-office suit at ang isa naman ay nakahubad sa pool habang kita-kita sa dibdib at iyan ito ang butil ng tubig na tumutulo sa kanyang katawan. Kaya ba pinagpepiestahan ng dalawang Facebook niya kasi kitang-kita yung abs niya dito? Sorry, hindi ko sinasadyang mapatitig doon. Iniling-iling ko na lang ang aking ulo dahil sa mga nakikita ko ay kung ano-anong pumapasok sa kainosentehan kong pag-iisip. I was about to close my laptop when Merlin's name popped up on my messenger. Finally, you have an account. Yun ang chat niya. Nakita niya kaagad yung account ko. Ang bilis talaga ng babaeng ito. Nagdadalawang isip ako kung re-replyan ito. Ngunit sa uli namalayan ko dala ang sariling nagtitipa sa keyboard para replyan ito. Gumawa ako. I replied. Buti naman. Accept mo ko, dali. Kumakautos naman ng babaeng ito. Wala akong choice kundi i-accept na lang ang bruhang ito. Ang daming post sa wall niya nang i-stalk ko ang account niya. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko ang post ni Lydia. Nakatag iyon kay Merlin kaya dumaan sa wall ko. Mukha ni Miggy with caption, "A future husband." Maraming comment iyon pero wala akong time para basahin ang mga comment doon. Talagang pinangalandakan na ni Lydia ang mukha ng asawa ko. Buti ka pa, Lydia. Malaya kang ipangalandakan ang mukha ng lalaking mahal ko. I mean, asawa ko. Muli kong tinignan ang message na nag-pop up sa aking messenger. Napatas ang aking kilay nang makitang hindi si Merlin ang nag-chat sa akin kundi si Miggy. My God, paano niya nalaman na akong gumagamit dito? Kagagawa ko lang. Stalker ka rin naman pala, Mr. Burlington. Kinakabahan na binuksan ko ang kanyang message. Still up? Bigla ako napangiti sa simpleng message niya. Ilang minuto yata akong nakangiti bago ko sinubukan na replyan ito. Nagdadalawang isip ako kung re-replyan ko ba ito but in the end, I replied. Yep, tipid na sagot ko. Ilang minuto bago ulit ito nag-reply. Why are you spreading my account? You even gave it to your classmates Merlin and Lydia. Don't you know that they are spreading my face on their Facebook? Napanganga ko. Kagad ko itong nireplyan. Hindi ako nagbigay ng account mo. Hindi ko nga alam na may SSS ka pala. Kaagad na depensa ko sa sarili. Sumagot din naman agad ito. Bakit kaya hindi na lang ikaw magkalat ng mukha ko with caption, "My best husband ever"? Para naman maramdaman ko may asawa ko. Kagat-labi kong binasa ang kanyang reply sa akin. Napangiti na naman ako at hindi ko maiwasan. Nakiligin na lang dahil sa sinabi niya. I replied again. Akala ko ba ayaw mo na may makakaalam na mag-asawa tayong dalawa? Bakit inuutosan mo ako mag-post ng ganyan? Sagot ko. Niloloko lang kita. Akala mo ba magugustuhin ko yun? Patulog ka na. Replied niya. Hindi na ako nag-reply pa. Pero panay ang pop-up na messenger ko at nang tingnan ko'y sunod-sunod na rin ang chat ni Miggy. Hey! Tulog ka na ba? Niloloko lang kita na matulog. Natulog ka rin. Uto. Hey! Wake up, you little brat. Kunot-no ako na pati pa para replyan siya. Bakit ba? Inaantok na ako. Maga pa ako bukas. Sagot ko. Okay, you can sleep now. Sagot naman niya. Ilang minutong natahimik na rin ang messenger ko. Titiklopin ko na sana ang laptop ngunit naalala ko na naman na imbitahang muli si Miggy bukas. Muli kong binuksan ang aking messenger at nag-message dito. Pupunta ka ba bukas? Dabo ko bukas. Sana'y nandun ka. Ilang minuto bago ito nag-replied. Sarang plaka ka ba, Vivian? I told you I won't waste my time on useless occasion. Ay, mas mabuti na lang pala na hindi ko na lang siya inimbitahan ulit. Lalo lang pala ako masasaktan sa pangalawang sagot niya. Okay. I replied and then closed the laptop. Ulang kwenta pala para sa kanya ang debo ko. Good morning, sweetie! Naimulat ko ang aking mga mata dahil sa ingay na nagmula sa loob ng aking kwarto. Tumambad sa aking paningin sa tita Emily. Binubuksan ito ang kortina ng kwarto kaya tumama sa aking mukha ang init ng araw. Nag-reflect sa salamin. Gising na! It's your birthday! Isuot mong napakaganda mo ng ngiti sa araw na ito, my dear sweetie. Umupo sa kama sa tita at inalalayan akong bumangon sa kama. Your makeup artist is already in the living room.
Everything is ready, Vivian. Only you are waiting. So, get out there and follow me. Come on. Nauna na itong lumabas habang ako'y loading pa sa isip kong ngayon na pala ang araw ng debut ko. Mukhang hindi pa yata ako ready. Hindi ko nga din alam kung sino-sino ang ibang mga bisita, lalong-lalo na sa inimbitahan ni tita para maging escort ko. Inaantok na tumayo ako mula sa kama. Nang makatayo ay sakto naman na may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Sino po yan? Vivia, iha? Si Manang Lucy mo ito. Papasok na kami Sinong kasama ni Manang Lucy? Nang bumukas ang pintuan ay tumambad sa akin ang isang babae at si Manang Lucy. Si Leia, ang iyong makeup artist. Pakilala ni Manang dito. Napangiti ako at kagad din namang inilahad ang kamay ko sa kanya. Napakaganda naman palang bata. Hindi naman ako mahirapan sa kanya dahil kahit anong ayos yata ay babagay sa'yo. Komento nito. Salamat po. Marlene's POV. Hello everyone, my followers, friendships, momshies, titas, titos, amigas and amigos. Welcome to my vlog. I'm Merlin, your pretty tagapaglingkod. Oh why, bakit naman ganito? Ang konti yata nang nanonood sa vlog ko ngayon. Bago niyo tapusin ang live ko, please subscribe and follow. Thank you mga amigas. Merlin, ano ba yan? Inis na tanong sa akin ni Lydia. Nairita siya sa pagbablog ko. Nandito lang naman kami sa debut venue ng nag-iisa naming friendship na si Vivian. Teka lang, ipapakita ko lang sa kanila kung gaano kabongga at kaganda ang venue ng debutantes nating friend na si Vivian. I pointed the camera in front of the cakes, chandeliers and lights, and even candles and etc. Wala pa si Vivian. Mamaya-maya ay lalabas na rin iyon. Vivian's POV. Kinakabahan ako. Kausap ko ngayon si tita habang pinapakalma niya ako. Hindi naman contest ito pero nanginginig ang tuhod ko. Don't worry, sweetie. Your escort is coming. Tita said. Wala akong idea kung sinong escort na sinasabi ni tita. Uminom muna ako ng tubig dahil baka habang naglalakad sa grand entrance ay baka manikluhod akong bigla. Mas lalo akong kinabahan na magsalita si tita. He's here. Napalingon ka agad ako sa aking likuran. Alam ko na sa likuran ko ng aking escort. My lips parted and the same time, my eyes widened as I recognized the one in front of me now. Ikaw? Sambit ko. Hindi ko makapaniwalang nandito siya sa harapan ko. Hi. Nakangiting bati nito. Labas ang pantay-pantay nitong mga ngipin. Marlene sa POV. Hey guys! I'm Bob, your friendly vlogger. Muli ako nag-live dahil may nag-announce na bababa na raw si Vivian mula sa grand staircase. I'm so excited makita ko sinong kanyang escort. Baka naman si Miggy. Siyempre kapatid ni Vivian yun. Ang pagkakaalam ko wala pa namang boyfriend ng kaibigan namin kaya nakasisigurado akong si Miggy ang escort niya. Sa wakas, makikita ko na rin ito. Sino pupusta? Tanong ko sa mga nanonood sa aking live. Maraming comment pero natuwa na lamang ako dahil karamihan sa mga comment ng mga ito ay hindi nila kilala ang debutantes. Syempre, joke lang guys. Bawi ko. Nag-pop up sa live ko ang pangalan ni Miggy. Oh my God! Nanonood siya sa live ko? Nandito ba siya? Sinuyod ko ang kabuuan ng venue ngunit hindi ko ito makita. May grupo ng mga kalalakihan. Sa kabilang side naman ay mga kaklase namin. Sa kabila ay mga tito at titas. Sa kabilang side din naman ay mga ka-age namin. Third person's POV. Habang naglalakad si Vivian sa grand staircase, habang inaalalayan siya ng kanyang escort, ang lakas ng kaba sa dibdib niya dahil sa lalaking nakaalalay sa kanyang braso. Nakapulupot ang kanilang mga braso habang bumababa ng staircase. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Hindi siya nakasagot dahil medyo natulala siya rito. Hindi siya makapaniwala hanggang ngayon. Vivian's POV. Alam ko, kilala ko ang lalaking ito pero hindi ko lang matandaan kung ano at saan ko siya nakita. I didn't think you were Miggy's sister. Natatandaan ko, dinala kita sa bahay dahil nawalan ka ng malay sa tabi ng daan.
Biglang bulong nito sa akin habang naglalakad kami pababa ng grand staircase entrance. Lahat ay nakatingin sa amin. Nakangiti habang ang iba naman ay kumukuha ng magandang shot sa amin. Maraming camera ang nag-flash. I just want to introduce myself. I'm Alan. Biglang pakilala ng escort ko sa akin. Habang abala pa ang lahat sa kanilang pwesto ay nagawa niyang harapin ako para magpakilala. Naalala ko na siya. Alam ko magkaibigan sila ni Miggy. Nakita ko si Miggy sa bahay niya noong nasa bahay niya ako noong nagpapagaling. You look nervous. Huwag kang kabahan. Hindi ako nangangagat. Dagdag pa nito habang nakangiti. Maya-maya lang ay narinig ko ang boses ni Merlin at Lydia. Hawak-hawak ni Merlin ang kanyang cellphone habang nagla-live. Hindi naman sila masyadong lumapit sa kinaroroonan ko. Naagaw ang aming pansin na magsalita sa gitna ng venue si Tita Emily. Ladies and gentlemen, thank you so much for attending my niece's special day. And also, I want to greet my beautiful niece in her 80 years of existence in this world. Announce ni Tita Emily. Napangiti ako dahil kahit papaano may mga taong naiwan sa akin para mahalin ako ng ganito. Hindi ko naman kaano-ano. I mean, walang dugo na nananalaytay sa amin pero sobra niya akong minahal. Si Tita Emily ngayon na nagsisilbing ina ko. Kung wala siya, baka hindi ko kakayanin na lahat na nangyayari sa akin sa poder ni Miggy. Vivian, isa lang masasabi ko sa araw na ito. Enjoy your day, cause it's your special day. I'm just here to support you. Your Aunt Emily loves you no matter what happens, anak. Tumulo na lang bigla ang luha ko dahil sa mga narinig ko mula kay Tita Emily. Napayuko ako at napatingin sa tabi ko dahil sa isang panyo na nakita kong ibinibigay ni Alan sa akin. Masisirang makeup mo kapag patuloy ka na iiyak. Here, use it. Ibinigay niya sa akin ang panyo. Thank you. Third person's POV. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Miggy habang nagmamanehong pabalik sa Manila. Hindi mo ba alam? Si Alan ang escort ng kapatid mo. Sagot ni Zeki. Nakikita ni Miggy sa video call kung gaano kaenggrande ang debut venue ni Vivian. Show me where Alan is. Itinutok ni Zeki ang kamera sa kanyang asawa na ngayon ay katabi ang kaibigan niyang si Alan. Nakita niya ang pag-abot ni Alan kay Vivian ng panyo. Bakit hindi ito sinabi ni Tita Emily sa akin? Inis na sabi niya habang nababagot na dahil sa traffic. Bilisan mo na dyan. Magsisimula ng 18 roses ng kapatid mo. Hindi ka makakahabol kapag hindi uusad ang mga sasakyan dyan sa kinaroroonan mo. Alalahanin mo, ito ang pinaka-importanteng araw ng kapatid mo. Good luck, dude, sa traffic. Nagpaalam na si Zeki. Pinatay nito ang call habang siya naman ay naiinis na dahil sa sobrang traffic. Shit! This is too much! This is apparently the worst traffic! Fuck! Inis na sambit niya at muling hinampas ang manibela kaya nakagawa siya ng ingay gamit ang kanyang busina. Vivian's POV. Nagsimula na ang 18 roses ko. First dance ko si Alan, ang escort ko na dapat ay ang lalaking mahal ko sa buhay. Kailan ko kaya makikilala ang tunay kong ama? Siya sana ngayon ang first dance ko. Second dance naman ay nagpakilalang Zeki. Kaibigan din pala siya ni Miggy. Third to 16 dance naman ay ang mga kaklase ko. And then, halos hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko ngayon si Professor Alden. Nakatulala na yata ako habang inaalok niya ako. Ilang minutong nanatili sa ere ang kamay niya bago ko nagawang tanggapin ito. Professor Alden? Hindi ka ba makapaniwalang nandito ako? Wala ba naman ako sa napakahalagang araw sa buhay mo, Vivian? Napaawang ang labi ko. Nagpaubay akong hapitin niya ang bewang ko. Ngumiti ito kaya naman tila na wala na naman ako sa aking sarili. Lalong-lalo na nang higpitan nito ang paghapit sa bewang ko. Mas lalo pa kami nagkalapit sa isa't isa. Ang mga mukha namin ay konting-konting distansya na lang ay maghahalikan na kaming dalawa. Napapikit ako ng malanghap ko ang kanyang hininga. Ang bango. Daing ko sa aking sarili. Baka naman maubos na ako niyan, Miss Burlington. Naimulat kong aking mga mata nang marinig iyon mula kay Sir Alden. Tumikim kaagad ako dahil sa sobrang hiya. Sir Alden, bakit pa kasi kayo pumunta dito? What?
Don't you want me here, Miss Burlington? Ha? Ano? Ang ibig ko po sabihin, sino pa nag-invite sa inyo? Hindi ko kasi matandaan na in-invite ko kayo. Nakangiwing sabi ko. Tumawa naman ito. Now I realized, ang pangit ng dating noon para sa kanya. Baka isipin nito, ayaw ko siyang nandito sa debut ko. Yung totoo, Miss Burlington, bakit ang harsh mo sa akin? Seryoso pero nakangiti naman na tanong niya sa akin. Mas lalo patuloy nitong hinigpitan ng hapit sa bewang ko. Hindi naman po sa ganoon, sir. Ang ibig kong sabihin, natigilan ako nang yumuko ito. Hindi ko inaasahang dampian niya ng halik ang aking pisngi. Happy birthday to the most beautiful woman today. Bulong niya sa akin pagkatapos niya akong halikan sa cheek. Napaawang labi ko at hindi nakapagsalita. Sumilay na naman ang ngiti sa kanyang labi. Sir, bakit niyo po ako inalikan? Nautal na tanong ko sa kanya. You are so beautiful, Vivian. I can't stop myself from kissing you. Tinitigan niyang muli ako sa aking mga mata. Masama bang halikan ka sa cheek, Miss Burlington? Tanong nito habang nakangiti na. Narinig ko na lang na nagbago na ng played song. This I Promise You by NSYNC. Hindi tuloy ako nakapagsalita. Nakayuko na lang ako hanggang ngayon. What if I kiss you on the lips? Magagalit ka ba? I was surprised when he asked me that thing. Our eyes met and then I just found out that he was kissing me already on the lips. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwalang hahalikan niya nga ako sa labi. Sa harap ng maraming tao. Ano na lang ang iisipin ng mga ito? Alam ko marami nakatingin sa amin. Kumurap-kurap ang aking mga mata pagkatapos and at the same time, napalunok ako. Sir, bakit niyo po ako inalikan sa labi? Utal na tanong ko ulit sa kanya. Ginitaan lang niya ako na parang walang nangyari. Paano kung nakita kami ni Miggy? Buti na lang wala siya dito. Kung nagkataon baka sinuntok na siya nito ng tuluyan. Wala naman siguro masama kung hinalikan kita sa labi, Miss Burlington. Nagpaalam naman ako sa'yo. Sagot nito habang naririnig ko ang kapilyuhan sa mga salita nito. Pero sir, professor ko po kayo. Paano po kapag bigyan nila ng mali siyang pagalit niyo sa akin? Patatanggal ko kayo sa university. Sabi ko rito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. 2 months from now, Vivian, alis na ako sa university. Babalik na ako sa company. Sagot nito na nalulungkot. Babalik sa company? Nalilito ako. Hindi ko maintindihan. Yeah, I've decided. I'm leaving the university para malaya akong ligawan ka. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Halos hindi ako makapaniwalang narinig ko iyon mula sa bibig niya. Third person's POV. Ilang beses na sinulya pa ni Miggy ang kanyang wristwatch dahil sa bagal ng pag-uusad ng mga sasakyan. Halos ayaw na nitong gumalaw kaya nang makita ang napakataas na building na pagmamayari ni Harold ay kaagad siyang bumaba at walang pag-aalinlangan na iniwan ang kanyang kotse sa gitna ng traffic. Mabuti na lang natapat siya sa hotel na pagmamayari ni Harold. Narinig niya ang pagbusina ng mga sasakyan na nakasunod sa kanyang kotse ngunit hindi niya na ito pinansin. Nagmamadali siyang naglakad para pumasok sa building. Kailangan niya mag-rent ng private helicopter para lang makarating sa debut ni Vivian. Kaganyang kinausap ang receptionist ng hotel. Good afternoon, sir. Looking for a room? Tanong nito sa kanya. I'm looking for a private helicopter. Can you give me that? Masungit na tanong niya rito. Hindi kaagad nakasagot ang babae. Sir, hindi po kami Hindi natuloy ang pagsasalita nito na bigla ulit siyang magsalita. I will double the payment just to take me to where I am going now. I know you have a private helicopter hidden that belongs to the owner of this hotel. I need it now. Maotoridad na sabi niya dito. Merong private helicopter si Harold at alam niyang nasa rooftop lang ito ng hotel na ito dahil minsan lang itong ginagamit ni Harold kapag umaalis ito at pumupuntang island at minsan na rin siyang isinama ni Harold kapag umaalis ito gamit ang pagmamayaring helicopter. Sir, hindi po namin pwede ipagamit sa iba iyon. Magagalit po yung may-ari. Magagalit po si Mr. David. Pangangatwiran ng babaeng nasa front desk. Inilabas niya ang kanyang phone at kaagad na tinawagan si Harold. Kaagad naman itong sinagot ang tawag niya.
I need your private helicopter now. Kaagad na sabi niya kay Harold nang sagutin nito ang tawag niya. Why? Nasaan ka ba? Tanong nito. I'm here at your hotel. Will you lend me or not? Or I'll just rent. I'll double the fee. Harold Love on the other line. Why do you need a helicopter? Are you in a hurry? Where are you going? Party. Party? Kanino party? My wife's debut party. He answered seriously. Harold Love again on the other line. Ganyan talaga mga pakipot. Oh, poor man. Hindi ka na makakaabot. I won't lend it to you. I'm sorry, man. What? What the fuck, Harold? I need it now. Ipahiram mo muna sa akin. Inis na sabi niya kay Harold. I want triple the price. Okay. Kahit magkano. Makaabot lang ako sa last dance ng baby ko. What? Baby mo? Cheesy. Pangasar ni Harold. Whatever. Inis na sagot na naman niya rito. Mukhang naaawa na naman ako sa'yo. Kaya sige na. Pwede mo na gamitin. Baka ako pa maging dahilan ng pagiging bitter mo. Muli ay pangaasar ni Harold sa kanya. Damn you, man. Ibinaba na niya ang phone para muling kausapin ng receptionist.